Welcome to Camiguin Island, known as the island born of fire. But aside from that, kilala din ang Camiguin Island sa kanilang napakagandang beaches, stunning waterfalls in spring, rich history, and warm hospitality. In this video, I will show you around Camiguin Island. And ibabahagi ko din sa inyo ang mga bagay na dapat nyo malaman before coming here sa Camiguin Island. How to commute going here, saan ba magandang magstay, masarap kainin, paano ba mag-explore dito, and ano ba yung mga tourist spots na dapat nyong puntahan? Well, malalaman nyo yan sa video na ito. Kaya naman, make sure to watch and save this video. And my name is Doc Sammy. Tara at explore natin ang Camiguin Island. Paano nga ba pumunta sa Camiguin Island? If you're arriving at Laguindingan Airport, ride a van going to Agora Bus Terminal. Pagkarating nyo sa Agora Bus Terminal, hanapin nyo lang yung bus going to Butuan. You can ask the driver to drop you off at Balinguan Bus Terminal. Travel time is around 2 to 3 hours depending on the traffic. And pagkarating nyo sa Balinguan Bus Terminal, lakarin nyo na lang din going to Balinguan Port. Since we are from Mindanao, nagdala lang kami ng private car para makabunta dito sa Balinguan Port. But actually, it took us 9 hours para makarating dito since malayo pa yung aming pinanggalingan. Pagkarating nyo pala sa Balinguan Port, ay magbabayad kayo ng environmental fee and terminal fee. Doon na din kayo bibili ng ticket, and eto yung mga schedule ng ferry para maabutan nyo talaga. From Balinguan Port, it took us an hour to get here sa Port of Benoni, Mahinog, Camiguin Island. Finally guys, I welcome you to Camiguin Island and our adventure starts here. And just like that, we arrived here in Camiguin Island. Welcome to Camiguin. This travel, I'm with my family. I'm with my mom and my sister. Yan. So yan yung sinakyan namin going here sa Camiguin Island. Today is Huwebes Santo guys. So dito tayo mag-spend ng Holy Week sa Camiguin Island and we will be here for 4 days. Alam nyo, this is actually our 3rd time here in Camiguin Island. So I'm so excited to again explore this island together with my family. Yan! Paglabas nyo ng Port of Benoni, marami na agad kayong makikitang sasakyan going to your hotel. And depende yung pamasahe kung saan kayo magstay around Camiguin Island. Pero para may idea kayo, eto pala yung taripa nila. And for our travel guys, we will be staying at Barangay Yumbing, Mambahaw. Doon kasi mostly ang mga ganap and doon din yung sakayan going to White Island, kaya doon kami magstay for this travel. And sinundo pala kami ng aming relatives sa Port of Benoni, kaya naka-private car kami nito. At ihahatid nila kami sa Barangay Yumbing kung saan kami magstay. Hey there everyone, Doc Sammy here. And we are finally settled here in Camiguin Island. Check guys, it's 2:53 PM. So kanina, after naman dumating sa may Benoni Port, yan yung port dito sa Camiguin. Pumunta muna kami sa aming relative here in Camiguin, tas doon kami nag-lunch, and then inihatid nila kami sa aming accommodation dito sa Camiguin Island. And yeah, papakita ko sa inyo kung saan kami nakastay dito sa Camiguin para may idea din kayo. So we are staying at Casa Esperanza Cottages. Ayan, so if you're looking for somewhere to stay here in Camiguin, you can check this place, and yan yung number nila. Guys, pinili namin tong place na to here in Camiguin kasi if you're planning to go to White Beach, malapit lang siya dito. Like dito na talaga yung sakayan niya, konting lakad na lang talaga. This is where we're staying here in Camiguin Island. Ayan, this is the neighborhood. Mga beach resort yan siya guys. And dito din banda sobrang dami ng mga kainan. Like yan, yung Unwind. Sikat na kainan yan dito sa Camiguin. And also guys, ang dami mga affordable din dito na tuluyan. Yan. I will show you our accommodation here in Camiguin. So, ito yung mga room nila dito. Yan. So, this is our room. Actually, since
Holy Week, guys, hindi kami nakapag-prepare for this travel since our original plan is to go to South Korea. Pero hindi siya natuloy. Kaya 3 days before lang kami nakapag-decide na pupunta kami ng Camiguin. And yes, hindi kami prepared. However, third time na naman na makapunta dito sa Camiguin. So we already have the idea na and hindi na kami nag-prepare talaga. Yung problem lang namin today is yung accommodation namin. Kasi pag nag-book ka kasi ng mga ganitong season, yung peak season talaga, mahirap maghanap ng accommodation na affordable and maganda yung location unless nakapag-book kayo earlier. So, buti na lang today, with the help of our relative Manoy, Joy Joy, and Ate Glyza, nakita namin tong Casa Esperanza. So, hindi naman siya ganun kalaking problem, but yes, mas expensive siya, but sakto lang for us yung price. Kasi if 4 packs kasi kami guys it's around 1,600 pesos. Tapos yung nakuha naming room is good for 8 person, which is sobrang laki talaga ng room namin. And I think napakasulit na niya. Check the room guys. Ayan. Wala kaming balcony dito, kung saan pwede kami magstay. Then malapit lang yung road. Then this is the room. 4 na ganyang bed ang meron sa room na ito, guys. Kasi this is supposedly for 8 packs, pero 4 lang kami. So, tag-isa kami ng bed. Imagine. Hindi ko napapakita yung side dito, guys. Dito na side, kasi magulo. Yung mama ko andyan pa. So, this is the bed. And so far, komportable naman at malinis naman. TV, and air conditioned din siya, and this is the bathroom. So, simple lang yung room naman dito sa Camiguin, but yung importante is yung location naman, and komportable naman kami sa aming accommodation dito sa Casa Esperanza. So, I will put down here yung mga rates nila, especially kung magbabarkada kayo guys. This is a great option to stay here in Camiguin. Also, I will be putting the list of mga accommodations na nakita namin na maganda din yung location para may options din kayo. Now is our free time. Tomorrow pa kami mag-start ng aming bakbakan and gala dito sa Camiguin. See ko na magawa natin for today, for our first day in Camiguin Island. Syempre, alam niyo naman kami, di ba? Walang pahinga-pahinga, gala na agad. So for our first activity dito sa Camiguin Island, we just decided to just chill around dito sa cafe. Ito pala yung Gig Arcade na sobrang lapit lang sa aming accommodation. So gusto nga namin mag-chill, kaya dito tayo sa coffee spot magkakape. So guys, for our first stop here in Camiguin, dito muna tayo tatambay sa coffee spot Camiguin. Sobrang lapit lang niya sa accommodation namin, like mga 10 minutes na lakad at makakarating na kayo dito sa Gig Arcade, kung saan makikita niyo mga coffee shops and mga tambayan sa area na ito. Sobrang pagod namin sa biyahe, kaya mag-chill na lang muna tayo dito sa coffee spot. Actually, dito sa Gig Arcade, marami din kayo pwedeng pagtambayan, gaya dito sa The Gig. Sobrang aesthetic ng lugar na ito and masarap talagang tumambay dito. Aside sa tumambay, ay pwede din kayo mag-KTV, bar, and kumain dito lang sa Topsy Corner. Kaya check nyo talaga ang Gig Arcade if pupunta kayo ng Camiguin. So for our first day here in Camiguin, tamang chill muna tayo guys. Kasi inaantok ako. Pagod pa kami sa biyahe kasi alam niyo ba, from our hometown in Pagadian, part pa din siya ng Mindanao, mga nasa almost 10 hours yung biyahe naman going here sa Camiguin Island, kaya pagod talaga kami. So for our first day here in Camiguin, relax muna tayo guys, like tamang stroll lang tayo at tambay, and let's just explore the place sa aming accommodation. Medyo malayo pala to siya sa my city proper talaga dito sa Camiguin guys. Pero I think dito talaga mas lively for tourist etong area na to dito sa Camiguin Island. Kainan na nakita namin ang sikat itong checkpoint. Pwede kayo ditong kumain also at tumambay. And getting around the island guys, pinaka best option nyo is to rent motorbike. So yung taripa nila sa motorbike guys is around 500 pesos per day. 24 hours yun na siyang magagamit and kayo na bahala sa gasoline. Pwede din kayong magrela guys. Yan yung tricycle nila dito sa Camiguin Island. Pero syempre, pag malala yung location na yung pupuntahan nyo, mahirapan kayong sumakay pabalik or mas mahal yung pamasahe na.
The way, Bisaya pala yung dialect dito sa Camiguin Island. So, pabor na pabor sa amin. So, try natin mag-Bisaya vlog, guys. So, naami diri karon sa Camiguin Island. Welcome to Camiguin! Third time na naman makaanhi diri sa Camiguin Island, guys. And karon pa ko magbuhat og vlog about Camiguin kasi 2017 first na mo pag-anhi diri, like dili pa uso mag-video and wala pa ko nag-vlog that time. And then pagbalik na pud na mo like mga 2018, ayon, wala pa ko ga-vlog that time din. So karon pa jud ko magbuhat og travel guide. Dinner time na and 6 p.m. na ito dito sa Camiguin Island, and kung mapapansin nyo bukas na yung mga kainan and uso pala dito yung mga barbecue or ihaw-ihaw. We decided dito kami sa checkpoint kakain kasi aside sa barbecue ay meron din karinderya style ang available dito. Dito pala guys sa checkpoint na restaurant pa to. Parang food court, madaming mga stores na iba't iba yung binebentang mga ulam or yung mga paninda. Meron nga dito mga tinapay, so pwede nyo siyang i-check dito sa checkpoint. Check the ihaw. 30 ne. Tepila ne. Same ra sila? 90. 95, di ba? 95 na, sir. Isaw. Mo niya mong gi-order, guys. Thank you. Let's eat barbecue. Chorizo. Tapos isaw. Aside sa kainan guys, meron din mga souvenir dito na binibenta na tag 10 pesos lamang, and sobrang dami din ng mga turista and locals ang bumibili dito. Kaya naman check nyo talaga dito sa checkpoint and kumain na din kayo dito kasi paniguradong magugustuhan nyo ang lugar na ito. Day 2 here in Camiguin Island, and we started our day super early guys kasi pupunta tayo ngayon sa White Island. Eto pala yung lahat ng nabayad namin going to White Island, kasali na dito ang environmental fee and boat fee. 5 a.m. at andun na kami sa White Ferry Boat Terminal para talaga maaga kaming makapunta sa White Island. Nasa 10 to 15 minutes lang naman yung biyahe at makakarating ka na dito. And sobrang ganda ng naabutan namin dito kasi perfect time talaga ang pagdating namin for sunrise. Since Holy Week nga kami pumunta dito, kung mapapansin nyo, sobrang dami ng tao talaga. Pero pag hindi naman peak season, kung pupunta kayo dito, hindi naman ganun ka-crowded. And sobrang ganda talaga dito sa White Island. This is a must-visit destination if you're here sa Camiguin kung gusto mo talaga at hanap mo ay maganda and white na sandbar. Bonus pa na ang backdrop mo ay ang view ng Mount Hibok-Hibok dito sa Camiguin Island. And hindi talaga mawawala dito ang pagbebenta ng mga sea urchin, and must try nyo din talaga ito. Since wala palang mga kahoy dito sa White Island, recommended talaga na maaga kayong pumunta dito. Meron din palang pinaparentahan dito ng mga payong and ng mga bani. Ilang beses ka na dito sa White Island and grabe, nakaka-inlove talaga, ang ganda nito. Kaya naman dapat nyo rin mabisita ito, especially if pupunta kayo ng Camiguin Island. We spent 2 hours here sa White Island and grabe talaga sa 2 hours na yon ang dami na naming nagawa. And recommended talaga na maaga kayo dito para hindi kayo mainitan. After here, kumain lang kami ng breakfast and we proceeded to our land tour around Camiguin. First stop namin ay ang viewpoint na to na dadaanan talaga before kayo makarating sa Sunken Cemetery. This is the Tonggatok View Deck, which is a perfect spot to view Mount Vulcan. Make sure na daanin nyo talaga ito kasi along the way lang ang view deck na ito. Sobrang ganda ng view dito and quick stop lang ito. At next na naming pinuntahan ay ang Sunken Cemetery. Ang Sunken Cemetery is one of the iconic and mysterious landmark ng Camiguin Island. And eto pala yung cemetery na lumubog noong eruption ng Mount Vulcan noong 1870. Nowadays, pinupuntahan talaga ito ng mga turista, especially pupunta ng Camiguin Island. Pwede din pala kayong sumakay ng boat para makapunta sa gitna and 100 pesos lang yung bayad. Next on our stop ay ang ruins ng Old Church of Bonbon. Originally known as Giyop Church, and these are all the remains ng walls ng church after the eruption of Mount Vulcan noong 1871.
From Catarman, umabot na tayo dito sa Sagay and bibisitahin natin ang Santo Niño Cold Spring. Sikat na sikat pala ito sa mga locals kasi naman napakalamig and refreshing talaga ng tubig dito. And alam nyo ba that this is the largest cold spring in Camiguin Island? Meron palang 2 pool inside Santo Niño Cold Spring. And pwede din kayo ditong tumambay kasi merong mga cottages and table na pinaparentahan dito. Admission pala dito ay 75 pesos per pack and sobrang sulit talaga dito sa Santo Niño Cold Spring. After chilling around the cold spring, pumunta na agad kami sa isang sikat na falls dito sa Camiguin Island. And this is the Tuwasan Falls. The Tuwasan Falls is a tropical paradise with crystal clear water and I tell you, napakalamig ng tubig dito. The Tuwasan Falls measures around 20 meters tall. Yes, hindi siya ganun kataas, pero grabe guys, napakaganda pa din talaga dito. Nung time na pumunta kami, sobrang lakas din ng current, kaya naman ang sarap talagang maligo dito sa Tuwasan Falls. Around the area, malapit na din pala ang Soda Pool. Soda Pool water is another cold spring around Camiguin Island. Unfortunately, hindi na namin napuntahan. Pero dumiretso na pala kami dito sa Katibawasan Falls, which is the tallest waterfalls here in Camiguin Island. And from Katibawasan Falls, we proceeded to Ardent Hot Spring. This is a popular natural hot spring in Camiguin Island. And kilala talaga ang Ardent Hot Spring sa kanyang warm and relaxing mineral waters. Nasa 33 degrees pala yung temperature ng time na pumunta kami and yes, hindi na siya ganun kainit. We ended our tour at around 4:30 p.m. And eto pala si Kuya Roy, ang aming drive. You can contact him if gusto nyo ding mag-tour around Camiguin Island and eto yung rate niya. Sige, salamat Kuya ha! Oh, thank you! Bye-bye! For our dinner, pumunta kami dito sa Alex Restaurant and Bar. One of the recommended kainan talaga ang Alex Resto Bar dito sa Camiguin Island and malapit lang siya sa aming hotel. It's a bowl-style restaurant and sobrang dami ng mga food choices ang available sa Alex Resto Bar. Dito na kami nag-dinner and I ordered pasta negra, carbonara, and clubhouse naman sa aking husband na napaka-affordable talaga. Kaya naman if pupunta kayo ng Camiguin, make sure to add this one sa iyong itinerary ang kumain para dito sa Alex namin ay pumunta kami dito sa Moonflower Garden. Sikat pala sila sa kanilang ice cream and yes, ang sarap talaga and affordable pa ng kanilang mga ice cream dito. Day 3 in Camiguin Island and nandito kami ngayon sa San Roque Port kasi pupunta tayo ng Mantigue Island. And we are going with our relatives kaya naman may mga baon kaming lutong bahay. And ito pala yung mga babayaran nyo ipupunta kayo ng Mantigue Island. Malapit lang din ito sa mainland, nasa 20 minutes lang na boat ride. We are here now at Mantigue Island guys. So time check, like 8 a.m. na and we are done na mag-breakfast din. Kasi may baon sila Manoy Joy Joy at Ate Glyza ng food. So dito na kami nag-breakfast which is a good decision kasi today is Saturday, holiday, maraming turista pero tingnan nyo naman hindi pa ganun karami yung tao dito sa isla. Yan. Yung bayad pala going here is nasa 750 pesos, good for 6 packs na yan. So isang bangka kasi yan siya guys. And for example, kung 4 lang kayo, 2 lang kayo, 750 pesos pa din yung babayaran nyo. And meron ding environmental fee na 75 pesos para sa mga turista. Tapos pagdating nyo dito, pwede naman kayong kumuha ng table. Meron silang available na 100 pesos na table. Or kung gusto nyo, sa gilid na lang kayo kasi may iba na nasa gilid lang. At gumagamit na lang sila ng parang banig or hapag. Hapag? Pwede nyo naman sa gilid guys kasi ang maganda dito sa Mantigue Island ay maraming mga kahoy. So, kung mainit naman, pwede namang sumilong doon sa mga kahoy na yan. Ayan. And malaki siya guys. Mas malaki siya sa White Island. So, ito yung situation ng Mantigue Island today. Yan. Napakatahimik. Napakaganda. Napakasirin guys. Tingnan yung kulay ng tubig. Ganda. Share ko lang guys na if manonood kayo sa video na to guys, I'm so heartbroken. Like, yeah, pagdating kasi namin dito sa Mantigue Island, yung camera ko, etong gamit ko ngayon DJI, biglang parang nag-crash siya.
Tapos sabi, SD card not supported. So, tinanggal ko. Pagtanggal ko ng aking SD card, ayun, binalik ko, syempre. So, pag open ko, no file na. Sayang. Sayang yung mga videos kahapon sa tour namin. Meron naman ako sa phone, pero mas kompleto sana yung sa sa camera ko dito sa DJI. Nakakasal. Ganun pa man, I will still try to make a detailed travel vlog about Camiguin Island para makatulong sa inyo, guys. Ayan. So, third time ko na dito sa Mantique Island and still so beautiful. And actually ngayon, mas organized, mas maganda, mas malinis. As in like, grabe yung improvement nila. Every balik namin dito, meron silang improvements talaga. Ito lang yung mga kasama ko, guys. Kumakain pa sila ng breakfast. Tas kami, ayan, tinatry na namin maligo dito. Kasi grabe yung dagat. Ganda. So, we are here sa aming new accommodation. Yan. So, lumipat kami, guys. And this one, nabook lang namin kahapon. So, time check, 11:56. Nag-check out na kami dun sa Casa Esperanza. And dito kami lumipat sa may Medano Island Resort. Back again. And tapos na kami matulog. Fresh na fresh. Ayan guys, so naka-move on na ako sa mga files ko na na-delete. Yung sa memory card ko na na-reformat. Naka-move on na ako guys. Hindi ko lang alam kung paano talaga sa inyo ipapakita yung mga napuntahan namin kahapon. But, ganun pa man, today is another day pa din to explore Camiguin Island. So, meron kaming ni-rent na motorbike. Yan. So, for 24 hours, 550 to siya guys. 500. Ay, 500 pala. So, for 24 hours, 500 yung bayad sa... So, this one, guys, that one pala. Yung motorbike is around 500 pesos. Good for 24 hours yun na siyang magagamit. And then, kayo na yung bahala sa gasolina din. Yan. So, we decided na mag-rent ng motor kasi para mapunta namin yung mga lugar na gusto pa namin mapuntahan around the island. At nag-jacket yung husband ko. Yan. Nanas like guest. Papagas muna tayo guys. Mahala sa diesel nila dire. 70. Saktong-sakto kasi it's 3 PM guys and kakain tayo dyan sa Viola Snack Bar. The oldest halo-halo in town. So we are here at Viola Snack House guys. 1962 pa pala sila. Tapos, simple lang siya na snack house, pero sikat na sikat siya sa mga locals at turista. Kaya, ayan, dito tayo kakain ng ating late lunch, guys, sa Viola Snack House. This is what we ordered. May? Gutom na. Guys,
guys, alam niyo kilalang kilala sila sa kanilang halo-halo dito guys. Kaya syempre, hindi natin papalagpasin na hindi matry ito. Guys, special na to, medium lang yung in-order namin. Tapos, ang mura pa ng palabok nila. So, yeah, let's see. Nakaka-excite. Ang dami namin in-order. Kami lang dalaw kakain. Let's try the palabok. Guys, sikat din to sa kanila. Good. Good yung palabok nila dito. Vermicelli noodles yung gamit nila dito sa palabok nila. Tapos, malasa yung sauce nila. We are done sa my Viola Snack House. Now, we are going to buy some pasalubong from Camiguin Island. So, pupuntahan natin yung bilihan ng pasalubong, which is yung known na pastel. Yan talaga yung pasalubong dito sa Camiguin Island, which is ngayon ay bibili na tayo, guys. Para to diri dapit banda. Diyan dapit dyan. Potato corner na sa potato. Tolo. Oo. After naming bumili ng pasalubong ay eto, pupunta na naman kami sa isang cafe. Medyo malayo pala ito sa town proper pero buti na lang at meron kaming motorbike na napaka-accessible na lang. This is one of the famous cafe here in Camiguin Island. With its hilltop location, it offers a breathtaking view of Camiguin Island. From here, makikita mo talaga ang view ng Mambahaw and White Island. This is a perfect spot to unwind and sip your favorite coffee while enjoying the view of Camiguin Island. Nung time na pumunta pala kami, since Holy Week, marami talagang tao. But guys, I tell you, napaka-worth it bisitahin ang lugar na ito. Kaya naman if hanap mo yung cafe hopping sa Camiguin Island, well, this place is perfect for you. Good morning! Today is our day 4 here in Camiguin Island and this is our last day here in the island. Yun yung room namin and then dito kami kakain. Nag-take out lang kami. Maligo. Beachfront siya. Dito, kitang-kita mo na yung mga bangka. Yan, kita-kita mo na din dito yung White Island. White Island. On our last day dito sa Camiguin Island, ay magka-cafe hopping pa din kami and we went to Lanzones Farm. This is an agri-tourism spot located just in Mambahaw and malapit lang ito sa aming accommodation. Gusto ko talagang puntahan ang lugar na ito kasi I heard na masarap daw yung kape nila dito. Sobrang aga pa nga nung dumating kami dito and kung mapapansin nyo, wala pa talagang tao. Napaka-cozy and relaxing talaga ng ambience dito sa The Lanzones Farm. We also ordered their signature coffee and perfect talaga ito sa aming pagtambay dito sa Lanzones Farm. This is a perfect way to end our Camiguin Island tour. And I highly recommend na puntahan nyo din ang lugar na ito. Saktong 10 AM, we decided to head back to Port of Benoni. Nag-arkila lang kami ng rela going to Port of Benoni and pagkarating namin dito, pumasok na agad kami sa loob ng port. Ito pala yung lahat ng nabayaran namin, kasali niya yung ferry and terminal fee. We just waited na makasakay sa ferry and eto, an hour na naman na biyahe going back to Balinguan Port. And this ends our Camiguin Island. Napakaganda talaga ng isla nito, kaya naman worth it na puntahan ito. And yan na muna for this Camiguin vlog. I hope na nakatulong ang video na ito sa future travel nyo. And if you like this kind of content, don't forget to like and subscribe. And my name is Doc Sammy and see you again on my next travel vlog.